magbasa ng salita ng Panginoon. Galatians 5:1, maiksi lamang po yung babasahin natin. Let us all read. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Yumuko po tayo at mananalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Hallelujah. Thank you for your presence, O Lord, O Holy Spirit. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Na makapagsama-sama po kami, O Diyos, patuloy na sumamba sa inyo. Lord, ang aming pong mga puso, Panginoon, ay nawa, nakasentro po sa inyo, Panginoon. Ano man pong mga bagay na gumugulo sa aming isipan at naghahati ng aming isipan, Panginoon, maging ang aming puso. Lord, nawa po sa gabing ito ay maituon po namin ang aming atensyon sa inyo. Maituon po namin ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo lamang, Panginoon. Lord, wag po nawa kaming madistract sa anumang mga bagay, alalahanin ng buhay. Bagkus magpasalamat kami sa lahat ng patuloy niyong ginagawa sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Lord, as we study your word tonight. I pray, Father, let your Spirit continue to teach us, quicken our hearts and minds, Lord, that we may understand your word and that we may apply the truth of thy word in our lives, Lord God. And it will cause transformation in our lives, Lord. Thank you so much. May your name be glorified and lifted up. In Jesus' name we pray. Everyone say amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Kamustahin po natin yung ating mga katabi. Ayan. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Maging yung ating mga kapatid sa virtual ay binabati po namin sa malayong lugar ng Sharjah. Sa iba't ibang panig ng mundo, binabati po namin kayo. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nabanggit ni Nanay Carol, na-invite po tayo. It's a privilege to be used by God to minister to sa ibang mga simbahan. Ito is a privilege at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung aking pong may bahay at si Rinoa ay magba-birthday. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Magkasabay po ang birthday nila June 2. Pareho sila ng birthday. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya ng buhay na binibigay sa ating pong pamilya. Amen. Ang ating pong sermon is about living in freedom. It is an application message from the book of Galatians. It's fitting, mga kapatid, na pinag-aralan natin for 12 weeks yung Galatians. It is fitting na magkaroon tayo ng sermon about how are we going to apply those truths na natutunan po natin. May natutunan po ba kayo? Amen. 12 weeks yun, baka wala kayo natutunan. For the past 12 weeks or 12 Saturdays na pinag-aralan natin, hinimay talaga natin, kaya medyo mahaba yung mga sermon po natin. Hinimay natin yung salita ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Biblia, dapat hindi tayo nananatiling tagapakinig, kundi i-apply natin, tagagawa, tagasunod ng salita ng Panginoon. So, our topic is about application of those truth na natutunan po natin for the past 12 weeks. Let me begin this sermon with a short story. There was once a poor beggar who lived in a tiny shack. Makeshift lang po siguro yung bahay nitong pulubi na ito. Mahirap siya at lagi siyang namamalimos. He wore torn clothes, beg for coins every day, and survive on leftovers. Talagang, imagine nyo na lang yung mahirap, yung talagang umaasa lamang sa limos. Isang araw, meron po isang mayamang businessman sa kanilang lugar. Gusto niyang tumulong at ang ginawa niya, philanthropist itong mayaman na ito, ang ginawa niya ay nagparapol siya. Okay? Unexpectedly, ang nanalo, siyempre yung ibang mga nasa town, sa lugar na yon, gusto nila silang manalo. Unexpectedly, ang nanalo, yung beggar, one day, he unexpectedly won a raffle prize.
worth $1 million. Wow, di ba? The businessman handed him a check. Binigay sa kanya yung check. But there was a problem. Ano yung problema? He was illiterate. Hindi niya alam basahin. Ano ba yun? He did not know that the check could be exchanged for money. Binigyan siya ng check kasi nanalo siya ng raffle Pagkatapos niyang makuha yung check illiterate siya, hindi niya alam basahin, hindi niya alam na pwede palang i-encash yung check na napanalunan niya. So instead of cashing it, he framed it and hung it on his wall. Ang ginawa niya, pinarame niya. Pero nakapalimos siguro siya, mga $5. Tapos bumili siya ng frame at pinrame niya yung check At araw-araw mga kapatid, ang ginagawa niya, yung araw na yon, may dumadaan sa kanyang maliit na bahay, ay sinasabi niya, di ba, ang ganda nung aking frame. Nakalagay sa aking he did not know the check could be exchanged for money. So instead of cashing it, he framed it and hung it on his wall. Every visitor would hear him proudly say, "Look, I am a millionaire." Millionaire. Sinasabi niya, millionaire ako. Pero nakahang dun yung kanyang check Then the next morning, he would go back to streets. Ang ginagawa niya ay namamalimos. Spare change, please. Lagi niya sinasabi. Alms. Yung mga anak ko, alam yung drama na yun Alms, give me some alms. Alam nila Pero kasing skit na gano'n So yung namamalimos siya, he possessed the wealth. Ito ang point mga kapatid. He possessed the wealth but never lived in it. Meron siyang kayamanan pero hindi niya pinamuhay, hindi niya in-encash yung kayamanan. Ganun ang mga Kristiyano mga kapatid. That is exactly what Paul addressed in Galatians. Through Christ, believers are already free from the bondage of sin and law. Malaya na tayo mga kapatid We are now sons and heirs of God. Mga tagapagmana tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Diba? Kung anak ka ay tagapagmana ka. Sabi nga, we are adopted in Christ. Natutunan natin. Diba? Inari tayong mga anak ng Diyos at kung tayo yung mga anak ng Diyos, tagapagmana tayo ng lahat para sa Panginoong Hesus, eternal life, all spiritual blessing ay nasa sa atin. We have been given the Holy Spirit and all the blessings of salvation. Para tayong millionaire mga kapatid Yet many Christians still live like spiritual beggars. Parang yung pulubi na ito, maraming mga Kristiyano parang namumuhay ng mga pulubi. Hindi nila alam na sila ay niligtas na ng Panginoon, pinalaya na ng Panginoon, nabubuhay na sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. They are able to live out the fruit of the Spirit, pero namumuhay na parang beggar. Laging parang namamalimos. Ganun ang nangyayari. Spiritual beggars, returning to fear, guilt, legalism, and sinful bondage as if Christ never set them free. Namubuhay na parang hindi ka pinalaya ng Panginoon, para kang pulubi, na hindi mo alam na meron kang kayamanan na hawak-hawak mga kapatid. Kailangan mo lang i-encash. Paul says in Galatians 5:1, "It is for freedom that Christ has set us free." Malaya na tayong lahat. Sabi mo sa sarili mo, ako'y malaya na. Amen. Galatians teaches us that we are saved by grace, freed by Christ, and called to live by the Spirit. How should we apply what we have learned throughout our journey through Galatians? I-encash natin yung check. Amen? I-encash natin. Kasi we are living like a beggar. Meron tayong kayamanan, meron tayong spiritual blessings, meron tayong freedom na binigay ng Panginoon Jesucristo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung topic natin last time, ang buhay Kristiyano is all about the cross of Christ. Namatay ang Panginoon Jesucristo para sa akin. Dapat araw-araw nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. So we will encash that
check sa gabing ito. Una, anong gagawin natin? Paano natin i-apply yung mga truth na natutunan natin for the past 12 weeks? Number one, guard the true gospel. Bantayan natin, i-secure natin yung katotohanan ng gospel, yung nag-iisang gospel na binigay sa atin ng Panginoon. Una, basahin natin Galatians 1, 6 and 7. Sabi dito, I marveled that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Tandaan natin mga kapatid, walang ibang gospel. Kung walang ibang gospel, ibig sabihin, nag-iisa lang yung gospel. So pag sinabi nating another, sabi na Apostol Pablo, hindi naman talaga another kasi wala namang iba. Yun yung punto ni Apostol Pablo eh. Walang another kasi wala naman talagang iba. Another in a sense that it was distorted gospel. Peke, mga kapatid. Kung merong original, merong made in made in China. Na gospel. Fabricated gospel lang. Distorted gospel. So nag-iisa lang ang gospel. Kung nag-iisa ang gospel, we must guard the gospel. Paano natin i-guard yung gospel? Paul strongly rebuked the churches because they were tolerating distorted gospel. Yun yung punto ng Galatians eh. Kung natatandaan ninyo yung pinag-aralan natin, ni-rebuke ni Apostol Pablo, itong mga taga-Galatians, you foolish Galatians, who bewitched you? Sinong nakagayuma sa inyo? Remember? Di ba? Ni-rebuke niya itong simbahan na ito. Bakit? They are tolerating, may mga naniniwala sa false gospel na ang kaligtasan ay makakamtan sa pagtutuli, kailangan sumunod sa mga patakaran ng Jewish laws. Akala nila makakamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No, today, the danger still exists whenever people add tradition, rituals, good works, or human effort to salvation. Kapag may ang tao, ang mga relihiyon, ang mga simbahan, sa panahon natin ngayon, nagdadagdag ng kung ano-ano sa salvation. Sasabihin nila, kailangan ka magpa-bautismo. Hindi kumpleto ang iyong kaligtasan. Dahil hindi ka pa nabautismuhan. You are adding works into salvation. Meron gano'n mga kapatid na relihiyon, kung hindi nyo alam. Pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka ligtas. Meron pang isa, pag hindi ka nabautismuhan daw sa pangalan ni Jesus, hindi ka ligtas. Kailangan sa pangalan ni Jesus, pagka daw yung bautismo mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi daw valid yung bautismo mo. Totoo yun mga kapatid. Biruin mo, hindi valid yung bautismo mo kasi nagbabautismo tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Di ba? Yan yung bautismo na ginagawa ng simbahang ito eh. Pagka daw nabautismohan ka doon, hindi valid. Kailangan sa pangalan lang daw ni Jesus. Biruin mo yung mga ganong idea, mga kapatid. They are adding what? Ritual, tradition, good works, or human effort to salvation. Mga ritual na kailangan mong gawin para maligtas ka. Yung mga ginagawa, good works. Biruin mo sa luma nating simbahan o kinalakhihang simbahan, ng mga Pilipino, ang ginagawa, kailangan kang gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Tatanungin mo lahat. Tanong mo, paano po maligtas sa ating relihiyon? Nay, paano po maligtas sa ating relihiyon? Gumawa kang mabuti. Kaya ikaw naman gawa ng mabuti, pinaghihirapan mo yung salvation mo, all of a sudden, marirealize mo, hindi ka pa rin ligtas. Nakaasa ka sa sarili mong gawa. Mga kapatid, naiintindihan natin, dinadagdagan yung requirement for salvation. Nagkakaroon merong tinatawag na human effort sa salvation. To guard the gospel means to protect, preserve, and remain faithful. Number one point natin, ito maiksi lang naman yung ating message ngayon, unlike sa previous nating message. Paano daw natin i-guard? Una, i-protect, preserve, and remain faithful. Protektahan natin. Iingatan natin. Pagka mayroong pumapasok na false gospel, dapat ingatan natin yung gospel. Preserve. Huwag nating dagdagan. Amen? I-preserve natin. Ganun lang yun. Walang i-distort yung gospel na message ng Panginoon. Remain faithful. Ibig sabihin, mananatili tayong tapat doon sa gospel na natutunan po natin.
to the true message of salvation in Jesus Christ. The gospel is the good news that we are saved by grace through faith in Christ alone. Yun yung gospel. Na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lamang. Hindi sa pamamagitan ng good works, religion, or tradition. May isang relihiyon, di ba? Number 1 sa Pilipinas, isa sa main religion din sa Pilipinas. Sasabihin nila, kailangan mo magpaanib sa aming iglesia para ikaw ay maligtas. Di ba? Pagka hindi ka member, hindi ka maliligtas. Kaya yung iba, tinitiwalag nila. Di ba? Paul guarded the gospel by confronting false teaching, correcting error, and refusing compromise. Ganun yung ginawa ni Apostol Pablo eh. Paano natin i-guard yung gospel? Confronting false teaching. Pag mayroong nadidinig tayong false teaching, may ginagawa ba tayo? Hinahayaan lang natin makapenetrate sa ating isipan. Hinahayaan lang natin mapenetrate sa ating simbahan. Confronting false teaching, correcting error. Pag mali, ay mali. Di ba? Kaya sa ating Bible study, hindi natin pinapractice or nililimitahan natin yung lahat ng opinion ay valid. No? Kasi naalala ko nung nag-aaral kami, no? May isang professor, sabi niya doon, di ba lagi nating sinasabi, lahat ng sabihin niyo tama. Okay, to encourage people to share, sasabihin, sige, mag-share kayo. Lahat yan, wala namang mali eh. Merong mali, di ba mga kapatid? Pag sinabi niyang ang salvation ay kailangan makamtan natin, paghirapan natin, abay mali yun. Ano? We encourage everyone to speak out, pero pag mali, mali. Di ba kapatid? Hindi natin ito tolerate. Correcting error and refusing to compromise. Kapag mali yung katuruan, huwag tayong mag-compromise. Huwag nating tanggapin. Huwag tayong maki-amen. Amen? Ingat na kayo ha. Pag mali, huwag kang mag-amen. Diba? Marami sa Facebook, mag-post, tapos say amen, type amen. If you want blessing, overflowing blessing, type amen. Ganun ba ang pagpapala ng Diyos? Sa amen lang makakamtan mo ang pagpapala ng Diyos. Diba? The truth even when pressured by others. I-preserve natin, faithful tayo sa truth, kahit na-pressure ka. O sa isang grupo, sa mga magkakaibigan, may mga kaibigan kang mga kulto. O. Kahit na anong sabihin nila, dapat hindi ka nagpapadala sa pressure. Yung kaibigan mo, sinasabi si Jesus ay hindi Diyos. O. Dapat manindigan ka, hindi. Sabi ng Biblia, malinaw, sinasabi ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Diba? Hindi ka makikipag-compromise. To guard the gospel is not only the responsibility of pastors, but every believers. Yun ang problema minsan. Akala nila, yung pag-guard sa gospel, pag-depend ng truth of the gospel, ay para lang sa pastor. Si pastor, kay pastor lang yan. Para lahat ng mga mananampalataya, we need to guard the gospel. We need to protect the truth of the gospel. Ngayon, paano natin i-guard? Diba? We must guard. Paano natin i-guard? Number 1, know the true gospel through Scripture. Mahirap i-guard ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. Mahirap ipagtanggol ang hindi mo kilala. Tama? Mahirap hindi mo naman kilala. Wala ka na. Malay mo, sa pagtatanggol mo, hindi po yan magnanakaw. Magnanakaw eh. Hindi mo kilala. Naintindihan ba natin? Know the true gospel through Scripture. We cannot guard what we don't know. Hindi natin kayang ipagtanggol pag hindi natin alam. Paano mo ipagtatanggol lang na si Jesus ay Diyos? Paano mo nasabing si Jesus ay Diyos? Sige nga, pastor, hindi ko rin alam ha. Hindi mo maigagard, hindi mo alam eh. Mga kapatid hindi mo alam anong sinasabi ng Biblia patungkol sa deity of Christ. Believers must study God's Word carefully so they can recognize false teaching. Mahirap ipagtanggol, una, hindi mo naintindihan, hindi mo alam. Mahirap i-defend
ang gospel. Kaya nga kasama sa vision natin seek, live, proclaim, defend. Kailangan mo munang isik, pag-aralan, bago mo ma-defend. Hindi natin mga kapatid? Believers must study God's Word carefully so that they can recognize false teaching. Mahirap i-recognize ang false teaching pag hindi mo naiintindihan ang true gospel. Kaya, ang simbahang ito, we are focusing on the true gospel. Laging gospel. Ano ba ang gospel? Nawa, tumatak na sa isipan natin anong tunay na gospel. Ang tunay na gospel ay tayo ay maliligtas sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi sa mabubuti nating gawa. Yan yung true gospel, wala nang iba mga kapatid. Mahirap ma-detect ang false gospel pag hindi mo naiintindihan ang true gospel. Pag hindi mo naiintindihan ang Biblia, mahirap i-detect yung mga, pag nakapanood ka ng mga nagpipreach, ang pogi ng preacher. Ang pogi, amen ka na lang ng amen. Para kang nagayuma. Diba? Amen ka na lang ng amen. Amen. But paano natin i-apply yung truth na yon? Know the true gospel through Scripture. Read the Bible consistently. Paano mo, hindi mo ma-i-depend ang bagay na hindi mo naintindihan. Paano mo maiintindihan kung hindi ka nagbabasa? Amen? Nagbabasa ba tayo? Tanong mo katabi mo, nagbabasa ka ba? Kaya dito sa simbahan, hindi natin pinipilit. Ano? Amen? Hindi natin pinipilit, but ini-encourage natin. Sa iba, kasi, required kailangan i-submit. I-submit ninyo yung inyong reading for today, yung inyong devotional journal. Pag walang devotional journal, ay hindi tatayo. Hindi diba? Required We encourage everyone to read the Bible because of the benefits na binibigay nito. Test every teaching. Sermon, podcast na ngayon Diba? Dami ng podcast Or social media, preacher according to Scripture. Ito, how you will know, paano mo i-apply yung natutunan mo? Pag nakakapakinig ka ng sermon sa social media, podcast, YouTube, pakinggan mo, i-test mo, yun ba yung sinasabi ng Biblia? Nasa Biblia ba yun? Hindi yung amen na lang tayo ng amen. Talagang number 1 ka dun sa comment section. Pag nakita kita, number 1. False teaching yan. False teaching yung tinuturo niya. Number 1, amen ka kapatid. Like and share ka pa. Baka makita ka pitang nag-like and share. Pangalawang, paano natin i-guard yung gospel? Reject any gospel that adds human works to salvation. I-reject mo yun. Pag sinabi ng isang pastor o ng sino mang teacher, para po tayo maligtas, gawin po natin ang mga bagay na ito. Total cancel. False teaching. I-reject mo agad. Hindi ba, sige, okay lang yan. Hindi mga kapatid, we must reject any gospel na nag-a-add ng requirement para sa salvation. Katulad ng Galatians. Pagtutuli, di na inad pa sa salvation. Di ba? Ang dami na ngayon. Ang dami nag-a-add ng works sa salvation sa panahon natin ngayon. Di ba? Sasabihin nila, paghirapan ninyo ang inyong mga kaligtasan. Mag-ayuno kayo para kayo ay maligtas. Ang dami na mga kapatid. The Galatians were being taught that faith in Christ was not enough. Paul strongly rejected this. Tinuturuan ng mga Judaizers, ng mga Galatians, hindi sapat ang pananampalataya sa Panginoon para ikaw ay mag-justified. Kailangan ng mga bagay na ito, mga requirement. Reject. Do not trust in religion, ritual, morality, or good works for salvation. Good works are the results of salvation, not the cause of salvation. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Bakit ka nag-worship? Why? Because you are saved. You are not trying to be saved. Hindi mo, kaya po ako nagsisimba para mabawasan ang aking mga kasalanan. Di ba? Ginawa mong washing machine ang simbahan. Di ba? Pupunta ka sa simbahan para maglinis ng iyong mga kasalanan. Hindi ganun yun. Ang pagsisimba ay reflection ng iyong pananampalataya sa Panginoon. You are celebrating God's grace. You are worshiping God.
Hindi nakakadagdag ng iyong kaligtasan. We must reject yung mga bagay na yun. Good works are the results of salvation. Number 3, paano natin i-apply yung how we guard the gospel? Stand for truth, even when it is unpopular. Kahit ikaw na lang yung nag-hold ng truth na yon, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. Kahit ikaw na lang ang natitirang taong nananampalataya ron, naniniwala doon, tumayo ka, kapatid. Ang truth minsan unpopular. Ikaw na lang minsan. O naranasan ko yan. Yung katotohanan na pinanampalatayan ako, everyone cancels me. Tatayo pa rin ako. Bakit ito yung katotohanan eh? Hindi tayo magpapadala sa... Because it's unpopular, hindi yun hinohold ng maraming tao, ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo na i-hold, mali. Manindigan tayo sa katotohanan, even it is unpopular. Paul publicly confronted Peter. Remember yung story? Kinonfronta ni Pablo si Pedro. Bakit? Bakit? Yung truth hindi niya ina-apply eh. No? The truth of the gospel was being compromised. Harapan niyang kinonfronta si Apostle Pedro. Kino-compromise niya ang katotohanan ni Apostle Pedro. Speak the truth with love and humility even when culture, friends, or religious groups pressure you to compromise biblical truth. Sinasabi ng kaibigan mo, hindi. Makisama ka na lang. Kasi yung grupo natin, yung friendship natin, yung circle natin, ito ang faith eh. No? Ano ka lang, jive-jive ka lang. Lahat sila naniniwala sa salvation by works. Kailangan kang magpaanib sa simbahan, kailangan mong gawin mga bagay na ito, kailangan mong gumawa ng kabutihan. Hindi, pare-pareho naman tayo eh. O, ano ka lang. Sama-sama ka lang. Do not compromise, mga friends. Stand for the truth, even when it is unpopular. Number 4, live a life that reflects the gospel. Itong napakahalaga. Okay, you know the truth, you defend the truth, ang problema, ina-apply mo ba? Pinamumuhay mo ba? Kasi sira ang iyong patotoo kung hindi mo naman ina-apply. Okay, sinasabi mo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa biyaya lamang tayo naligtas. Yung buhay mo, sira. Yung buhay mo doesn't reflect the truth. Live a life that reflects the gospel. A person may defend the gospel with words, but deny it with their lifestyle. Dinedepend mo nga publicly yung salita ng Panginoon. Meron ako, active tayo sa social media, meron mga defenders of faith sa ibang religion, mga talagang ang active, mga kapatid. Talagang dinidefend nila yung katotohanan. Pero makikita mo, yung buhay nila doesn't reflect the gospel. Nakikipagtalo, nakipagmurahan, nag-iinuman. Diba? Okay, dinidepend mo yung truth, tapos sinisira mo sa pamamagitan ng buhay mo. Nakikipag-ayaan pa ng suntukan eh. Nandito ako, nagbablog pa. Kasi nag-aayaan sila ng debate eh. Nandito na ako, wala ka pa. Nagbablog kasi inaantay niya yung kadebate niya eh. Asan ka na? Ang layo, wala ka pala eh. Piruin mo yun, di ba? Dinidefend mo yung gospel pero yung buhay mo ganun. Diba? Nakikipag-proud pa sila na nagiinuman sila, na naglalasingan sila. Holy beer ang tawag. Totoo ito, hindi to joke. You know? Tapos na ako, sabi niya, nag-post siya, kanina lang nakita ko, no? Sabi niya, wala nang makipag-debate sa akin. Ano yun? Catholic defender. Sabi niya, walang makipag-debate sa akin. Ang yabang eh. Personally, wala nang mag-inuman na lang tayo ng holy beer. May mga kainuman siya, kaibigan niya. Diba? Okay, you defend the truth, pero ang tanong, pinamumuhay mo ba yung katotohanan? Sinasabi mong Kristiyano ka, pinamumuhay mo bang Kristiyano ka? Hindi natin sinasabing tayo ay perfecto, no? Pero namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos daily. Every day, nakasalalay yung ating buhay sa biyaya ng Diyos. Lord, help me to live as a salt and light of this world. Amen, mga kapatid? Number 5, pass the gospel faithfully to others. Panglima, paano natin i-guard yung gospel? But faithfully pass yung true gospel
sabihin natin sa iba, ipasa natin sa iba. Kamusta mga kapatid, na isi-share ba natin yung gospel? Share the gospel. The gospel must be preserved from generation to generation. Paano natin ipapasa? Dapat i-share natin sa ating mga anak, sa mga tao sa paligid natin, mga kapatid. Amen? Nakakatuwa si Sister Cherry, no? Lately, nakikita ko siya, nag-i-initiate na siya mag-share. Pagka bibili kami sa grocery, kakausapin niya yung, nung una nagugulat, natatagal, bakit kaya ang tagal nito ng ano? Kasi nandun kami sa kabila, nung mga bata, nakikipag-chismisan yata doon sa sales lady. Hindi ko pa alam na, nagka-RCCR na pala, nag-i-initiate na pala. Ang tagal naman ni Mami, ano bang ginagawa, nakipag-chikahan yata. Yung pala ay ini-start na niya, tapos yun pala yung nagiging practice na rin niya. Kaya natutuwa tayo, ano. Kaya yun din ang desire natin bilang pastor sa lahat ng mga kapatid. No, matuto tayo mag-share ng gospel. We must pass the gospel faithfully to others. Kasi ito lang yung antidote ng kamatayan eh. Lahat ng tao mapupunta sa impyerno. Ito lang yung tanging antidote para sila ay mapunta sa heaven eh. Tapos hindi natin ipapasa, hindi natin ibibigay sa iba. Di ba? We must faithfully share the gospel to others. Teach your family. Number 1, family natin. Patuloy nating subukang i-share ang gospel. No? Lagi nating turuan tungkol sa gospel. Disciple younger believers. So kaya meron tayong youth ministry, children ministry, share the gospel and support faithful gospel ministry. Pangalawa, live in the freedom of Christ. Paano natin i-apply yung truth na natutunan natin? Mamuhay tayo ng may kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Galatians 3:11, anong sabi? Now that no one is justified by the law, before God is evident, for the righteous shall live by faith. Sino ang matuwid dito, mga kapatid? Wala. Pero tayo ay ginawang matuwid ng Diyos dahil saan? Sa pananampalataya. The righteous will live by faith. Yun yung katotohanan. Yes, hindi tayo matuwid lahat tayo mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, maaari na tayong magkaroon ng righteousness, yung tinatawag na imputed righteousness of Christ. Many Christians are saved but still live like slaves. Slaves to guilt, fear, legalism, approval of people, or past sins. Maraming, ligtas na. Pero namumuhay pa rin sa slavery. Slavery ng fear. Natatakot po ako, pastor. Baka hindi pa po ako ligtas. Baka pagtulog ko po mamaya, mapunta ako sa impyerno. Isa lang ang tanong ko sa iyo. Ang pananampalataya mo ba na kay Kristo 100%? Baka hindi, kaya natatakot ka pa. Andiyan kayo mga kapatid, naintindihan niyo ba? Para mawala yung takot na you are not living in fear anymore, na kapag namatay ka, mapunta ka sa impyerno, yung buong mong pagtitiwala ay sa Panginoong Hesukristo. Katulad ng illustration na ginagamit ni Ray Comfort, di ba? Pagka tumalon ka sa aeroplano at meron kang parachute, hindi mo naman tutulungan yung parachute na, tutulungan ko yung parachute. Hindi, you will trust the parachute 100% na masisave ka. Ganon yung pagtitiwala sa Panginoon. 100% you trust Jesus Christ. Hindi, you are not trying to save yourself. Kahit magkakawag ka doon, hindi ka lilipad eh. hindi ka naman ibon eh. Marami, slaves pa rin ng guilt. Pinatawad na tayo ng Panginoon eh. Saan ka hindi pinatawad? Yung kasalanan mo nagawa ngayon. Diyan hindi ka pa napatawad, kailangan mo humingi ng tawad. Pero, in general sense, bakit ka ligtas? Pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Past, present, and future sin. Kaya nga makakalapit ka sa Panginoon eh. Bakit? He is faithful and just to forgive you. Bakit? Kasi nga namatay si Kristo para sa iyong kaligtasan, para sa iyong mga kasalanan, bayaran ng iyong mga kasalanan. So kaya kapag lumapit ka na sa Panginoon, ready na siyang i-forgive ka. Anytime. He is just and faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Yun yung ibig sabihin ng mga kapatid. In Epistle of Galatians chapter 3, for living in the freedom of Christ means living as people who are justified by faith.
adopted as God's children and no longer slaves under the law. Tandaan natin, hindi na tayo sakop ng kautusan. Nakailalim. Through Christ, believers are free from trying to earn righteousness by works because salvation comes by grace through faith. Paul explains that before Christ, people were under the law like children under guardianship or slaves under bondage. But now, through Jesus Christ, believers have become sons and heirs of God. Yun na yung, mga kapatid, tandaan, live in the freedom of Christ. Pinalaya ka na ng Panginoon eh. Huwag ka na mamuhay sa guilt, sa fear. Huwag mo nang isipin yung mga kasalanan mong nagawa noon. Pinatawad ka na nga ng Panginoon eh. Amen? Kahit hindi mo isa-isahin yung mga nagawa mo nung mga bata ka, pinatawad ka na ng Panginoon noon eh. Yun yung benefit ng tayo nananampalataya sa Panginoon. Lahat ng kasalanan mo, pinatawad ng Panginoon. Ngayon, nasisira yung relationship, nagkakaroon ng gap yung relationship natin sa Panginoon pag nakakagawa tayo ng kasalanan ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, come. Diba? Confess your sins. Yun yung purpose ng confession. So how do we live in freedom of Christ? Paano tayo mamumuhay? Number 1, live by faith, not by self-effort. Araw-araw, namumuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Paul reminds the Galatians that they received the Spirit by faith, not by the works of the law. Bakit ka may banal na Espiritu? Bakit ka ligtas? Dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Hello? Bakit ka nakakatayo? Ang ganda nga nung ating kanta eh, di ba? Sa biyaya mo lamang. Pang disco eh. Pero very relevant sa ating sermon eh. Di ba? Dahil sa biyaya ng Panginoon. That's living by faith. Do not depend on your own goodness, performance, or religious achievements to make yourself acceptable before God. Huwag mong pagbabasihan, yung aking attendance sa simbahan, perfect. Oh, maganda ang relationship ko sa Panginoon. Mali yun mga kapatid. Nagpa-fasting ako every single day. Oh, maganda ang relationship. Huwag mo pagbasihan ng performance ng relationship mo sa Panginoon. Maganda ang relationship mo kasi namatay ang Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ligtas ka, anak ka ng Diyos. Bakit namatay ang Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo? That's living in the cross of Christ by faith. Hindi dahil napakagaling mo, napakahusay mo. Kaya mong lumuhod from sa labas ng simbahan hanggang sa altar ng simbahan. Hindi nakabase doon ang iyong kaligtasan at ang iyong performance, ang iyong salvation. Trust fully in Christ every day. Araw-araw. Live by faith. Manampalataya ka sa biyaya ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Yun yung living by faith. Remember that salvation is a promise, not a reward. Yan ang tandaan natin. Pangako ng Diyos yung salvation. At ang Diyos, pag nangako, hindi napapako. Amen? Manampalataya tayo sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. It is a promise, not a reward. Kasi pag reward, pinaghihirapan natin eh. May ginagawa tayo. Pinagsisikapan natin, kailangan kong makamtan yung salvation na binigay sa akin, na inaalok ng Panginoon. Paghihirapan ko, hindi yun ang tinuturo ng Biblia. It is a promise. Kapag promise, ang Diyos hindi nagbabago. Kapag nangako, hindi siya tulad ng taong laging napapako ang pangako. Rest in God's promise instead of constantly trying to prove. Napakahirap mabuhay sa ganitong concept ng pamumuhay, yung work-based salvation. You are always trying to prove something sa Panginoon. Para maligtas ako, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong paghirapan. Ang hirap nun mga kapatid, huwag tayong bumalik doon. Hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya rest in God's promise instead of constantly trying to prove your self-worthy of salvation. Salvation is received, not earned. Tinatanggap ang salvation, salamat Panginoon. Nananampalataya ako na yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Tinatanggap ko po iyon, Panginoon. Hindi pinaghihirapan. Hindi ang tanong mo katulad ng rich young ruler, what must I do? Sa tanong pa lang mali na
Di ba yung nagtanong sa Panginoong Jesucristo, Jesus, Master, sabi niya, what must I do to inherit the kingdom of God? Doon pa lang mali na yung tanong. Ang akala niya sa isip niya, ang kaligtasan ay napaghihirapan. What must I do to inherit? Hindi ganoon, mga kapatid. We must receive the salvation. Live as children of God, not slaves. Sabi mo sa tabi mo, anak ka ng Diyos. Yan. Paul says, believers are now sons and daughters of God through faith in Christ Jesus. Anak tayo ng Panginoon eh. Huwag tayong parang slave. Di ba? Yung anak ba mamamalimos pa? Hindi naman eh. Hindi. Namamalimos pa ba sa kanyang tatay? Magmamalimos ba yun ng almusal? Parang awa mo na. Si AJ, ganun eh. Please, ganun pa eh. May puppy eyes pa eh. Pero hindi ka naman mamamalimos yung anak. Mamamalimos ba para ikaw ay pakainin? It is responsibility ng mga magulang. Pakainin ka ng 3 times a day. Diba? Hindi ka naman kailangan mamalimos. Yung provision ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos, para sa iyo yun. Kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Anong all these things na yon? Yung pangangailangan. Baka isama mo dun yung Ferrari. Hindi kasama yung Ferrari. Hindi kasama dun yung mansion. Lahat ng basic needs mo, rest assured, ipoprovide ng Panginoon yun. And my God shall supply all your needs. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His richness and glory. Diba? Lahat ng pangangailangan mo, hindi ka magkukulang sa Panginoon. Live as children of God. Do not live in fear, insecurity, or spiritual slavery. Approach God as your loving Father with confidence and assurance. Pag mananalangin tayo, lumalapit tayo sa ating Ama. No? Hindi na kailangan nyo na parang, may nauso noon na parang mga panalangin na parang nanglilimos sa Diyos eh. Tayo, Ama natin ang Diyos. Mga kapatid, come before God with confidence na anak tayo ng Diyos. Bakit ako nakakalapit? Kaya nga nakakalapit tayo sa Diyos, kaya lagi natin sinasabi in Jesus' name. Hindi ibig sabihin, pang-ending lang prayer lang yun. Kasi nakasanayan ng mga tao, salamat po sa lahat, sa pangalan ni Jesus, Amen. Pinang-e-end lang ng prayer, pero tandaan mo, bakit merong in Jesus' name? We can come before God through Jesus Christ. Yun yung concept nun eh. Bakit ka nakakapanalangin sa Panginoon? Dahil namatay si Jesus para sa iyo. Ligtas ka ngayon, meron ka ng relationship sa Diyos. Hindi lamang pang-end ng prayer. Dapat maintindihan mo yon. Hindi lamang pang-end ng prayer in Jesus' name. You are coming before God through Jesus Christ. Yun yung ibig sabihin doon. So do not live in fear, insecurity, and spiritual slavery. Number 4, do not return to spiritual bondage. The Galatians were tempted to go back to legalistic practices and religious system. Huwag nang babalik doon sa nakasanayan na. No? Huwag na tayong bumalik sa mga bagay na tinuro sa atin noon. Be careful not to replace a relationship with Christ with empty rituals, traditions, or rule-keeping that cannot save. Huwag na tayong bumalik sa mga bagay na yon. Number 5, find your identity in Christ alone. Paul declares that all believers are one in Christ. Do not build your identity on status. Yung identity mo, hindi, na-realize ko nga kanina, habang naliligo ako, nag-meditate ako, na-realize ko ang material things, mga kapatid, sa mundong ito, parang tubig eh. Pag hinawakan mo, malalaglag lang sa kamay mo eh. Tandaan mo yan. Yung posisyon mo ngayon, pag hinawakan mo ng matindihan, mawawala din yan. Mga kapatid, isang pandemic lang, wala na yan. Isang war lang, wala na yan. Kapit na kapit ka. Parang tubig yan. Yung pera, akala mo, ang dami mong pera ngayon, dapuan ka ng sakit, huwag nawa. Isang pagamutan lang yun. Ang dami kong pera. Huwag mong hahawakan ng parang kapit na kapit ka, kapatid. Find your identity in Christ alone. Paul declares that all believers are one in Christ. Do not build your identity on status, background, achievements, or religious performance. Hindi nakabase yung identity mo dyan. Ako, ang posisyon ko, manager.
Diba? Ang posisyon ko ay general manager sa talaga naman. Laging pinagbibida. Diba? Oh. Tanggalin ni Lord, ano ka ngayon? Diba? Diba? Pinagyayabang mo lang, hawak, yung mga yan, hawak ko yan eh. May kilala kayong ganyan eh. Yung mga, dyan, ako yan eh. Hawak ko yung mga yan eh. Kala mo naman, di ba? Your identity doesn't, based on those position, achievements, and everything. Hindi yan nakabase. Kahit anong posisyon mo, kapatid, wala yan sa harapan ng Panginoon. Ang identity natin nakabase sa relationship natin sa Panginoon Jesucristo, that we are sons and daughters of Christ, of God, through Jesus Christ. No, your true identity is found in being united with Christ. Pangatlo at panguli, walk daily in the Spirit. So paano natin i-apply yung natutunan natin? Lumakad tayo sa banal na Espiritu. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Galatians 5:16. 5:16. Grace is not license to sin. Basta sabihin natin, wala na ako, hindi na ako under ng kautusan. I am under grace. So huwag mong gawing basis yon para ikaw ay mamuhay sa kasalanan. True freedom produces transformed living. Ang tunay na pinalaya ng Diyos, nagbabago ang kanyang buhay. A believer who walks in Spirit will increasingly display the Spirit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit. A believer who walks in the Spirit will increasingly, tandaan natin, display the fruit of the Spirit. Kung ikaw ay namumuhay sa banal na Espiritu, dapat nakakakitaan ka ng bunga ng banal na Espiritu. Amen? Anong bunga ng Espiritu? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Faithfulness and self-control. In Ephesians, Galatians 5:6, walking in the Spirit means living under the guidance, controlled power of the Holy Spirit. Instead of following the sinful desires of the flesh. Yun yung pamumuhay sa banal na Espiritu. You're walking. Ibig sabihin, daily walking nga eh. Yung daily activity. You are always constantly relying on the Spirit. Araw-araw ng buhay mo, nakaasa ka sa banal na Espiritu. Hindi mo sinusunod yung suggestion ng laman. Saturday ngayon, ang sinasabi sa'yo ng laman, magpahinga ka na lang. Itulog mo na lang yan. May bagong labas na yung paborito mong Netflix episode, new season. Pagka nakinig ka doon sa laman, wala ka ngayon. Diba? Sinasabi sa'yo ng banal na Espiritu, makinig ka ng salita ng Panginoon, umatin ka. So that's walking in the Spirit. Paul teaches the Christian freedom is not freedom to sin, but freedom to live a transformed and godly life. Yun yung tinuturo ni Apostle Pablo. To walk in the Spirit speaks of a daily lifestyle. Not just occasional spiritual moments. It means constantly depending on the Holy Spirit in our thoughts, decisions, attitude, words, and occasion. Pag sinabing walking by the Spirit, walking daily by the Spirit is daily lifestyle, araw-araw. Hindi yung isang araw, napuspos po ako ng banal na Espiritu. One time lang. Pagkatapos nun, nagmumura ka na. Di ba? Nagtatanks ka nga. Tapos pagkatapos ng magtanks, yung tanks mo, ginagamit mo rin sa pagmumura. O pagchichismis, paninira ng iba. Hindi ka puspos. Sasabihin mo, puspos ka. Tapos pagkatapos pinagsisira mo, pinagchichismis mo yung kapatid mo. You are not filled. Don't tell me you are filled. Kasi ang tunay na filled ng Holy Spirit, controlled ng Holy Spirit, merong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Yun yung filled ng Holy Spirit. Naintindihan natin mga kapatid? Yun ang tunay na filled. Sabi nga nung isang pastor, sabi niya, I don't care you speak in tongues, but you gossip in English. Sabi nung pastor, I don't care you speak in tongues, but you gossip in English. You're not filled. Diba? You're not filled by the Spirit. How to walk daily in the Spirit? Paano nga ba lumakad? Number 1, feed your spiritual life daily. Pakainin. Kamusta ang ating spiritual life? Gutom ba? Pakainin araw-araw ang ating buhay spiritual. A person cannot walk in the Spirit while starving spiritually. You cannot walk by the Spirit. Hindi mo kayang sumunod sa banal na Espiritu araw-araw kung gutom ang spiritual na buhay mo.
Hirap mga kapatid, ang lagi mong pinapakain, yung suggestion, yung influence ng lulumang pagkatao. Lagi mong pinifeed yung carnal life. Lagi kang babad sa Netflix. Hindi ka man lang nagbabasa ng Biblia. Diyan kayo mga kapatid, marami nang nakakaabala sa atin ngayon. Spend daily time in prayer, Bible reading, worship, and fellowship with God. Spend time, mga kapatid. Ilaban natin yung ating devotion. Ilaban natin yung time natin sa Panginoon. Maghanap tayo ng time para sa Panginoon. Amen? Busy-busy ka maghapon. Hanapan mo ng time. Kasi kung mahal mo si Lord, hanapan mo ng time. Kung mahal mo yung asawa mo, yung mga anak mo, bibigyan mo ng time. Amen? Ilaban natin. Spend daily time in prayer, Bible reading, worship, and fellowship with God. Fill your mind with God's truth instead of worldly influences. Ngayon, napaka-tempting ang social media. Pag upo mo pa lang, tignan mo, abay 30 minutes na, abay 1 hour na. Next reels. Naka 1 hour ka na agad. Ang daming influence mga kapatid. So we need to fill our mind with God's truth, with the Word of God. Truth instead of worldly influences. Number 2, say no to desires of the flesh. Paul contrasts the works of the flesh with the fruit of the Spirit. Do not entertain sinful habits, temptation, or compromises. Be intentional in avoiding things that pull you away from God. Mga bagay na nakakahila sa iyo, palayo sa Panginoon. Say no to it. Amen? Pag hinihila ka na niyan palayo sa Panginoon, no. Pag yung relationship na meron ka sa mga kaibigan mo, hinihila ka palayo sa Panginoon, set a limit. I'm not saying na huwag ka na makipag-usap sa kanila. You can still reach out to them so that you have opportunity to share the gospel. Pero you should limit kasi hinihila ka na para pupunta sa mundo eh. Lagi ang hila sa'yo, inuman. Lagi ang hila sa'yo, party-party. Abay, napapalayo ka na sa Panginoon. Di ba? Set a boundary. Yun yung sinasabi dito mga kapatid. Kasi mahirap mamuhay sa Espiritu kung laging babad tayo sa mga bagay na makamundo. Say no to the desires of the flesh. Number 3, depend on the Holy Spirit, not merely self-discipline. Transformation is not produced by human effort alone. Yung pagiging transformed, pagiging pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung pagpapaka-Kristiyano, hindi kaya ng effort lang yan. Hindi lang kailangan ng disiplina yan. Ay, ako, napaka-disiplina ko, kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi yan kaya mga kapatid, ang pagiging Kristiyano. Kailangan natin ng banal na Espiritu, kaya nga namumuhay tayo sa pananampalataya at sa biyaya ng Panginoon daily. Before making decisions, responding in conflict, or facing temptation, pray and consciously ask the Holy Spirit for wisdom and strength. Yun yung depending on the Holy Spirit. Bago ka magdesisyon sa buhay mo, bago mo pasukin ang isang bagay na napakahalaga, mag-pray ka. Lord, ano po bang desisyon na dapat kong gawin? That's depending on the Holy Spirit. Yung mga bagay, bago ka magalit, bago ka mag-react, o may sinabi sa'yo, siniraan ka. O hindi, sisiraan ko rin, pastor, para quits kami. Diba? Hindi, mag-pray ka muna, Lord, ano bang tamang gawin? May ginagawa sa'yo, Lord, ano pong tamang gawin? Diba? That's depending on the Holy Spirit. Mag-ask ka ng wisdom sa Panginoon. Lord, paano ko po gagawin ang bagay na ito? Meron akong kailangan pagdesisyonan. That's depending on the Holy Spirit. Number 4, practice love and service towards others. Yun yung pamumuhay ng banal na Espiritu sa atin. Paul teaches that believers should serve one another through love. Walking in the Spirit is seen in how we treat people. Para malaman na you are walking in the Spirit, paano mo tinatrato ang iba? Naalala ko kagabi, ito sa preaching ko eh. Diba? Paano mo tinatrato? Lalong-lalo na yung mga difficult person. Yung mga taong nahihirapan ka pakisamahan, paano mo sila tinatrato? Yung mga mahihinang mga kapatid sa Panginoon, paano natin sila tinatrato? Iniibig lang ba natin yung mga taong kaibig-ibig?
Kinakamusta lang ba natin yung mga taong kumakamusta sa atin? Paano yung mga hindi? Tinutulungan lang ba natin yung may mga kakayanang magbalik ng tulong sa atin? Yung mga hindi kayang may kakayanang, walang kakayanang, hindi natin tutulungan? So we must serve one another. Helping those in need and bearing one another's burden. Galatians 6:2. Number 5, cultivate fruit of the Spirit daily. The fruit of the Spirit is evidence of spiritual growth. Yun yung fruit of the Spirit. Para malaman mo ang isang tao nag-grow spiritually, dapat tignan mo yung bunga. Amen? Hindi yung years na tagal niya sa simbahan. Maraming tumanda sa simbahan, walang pinagkita. Diba? Hindi tumanda eh. Hindi nag-mature spiritually. Masungit pa rin, ganun pa rin. Ano? Hindi pa rin tumutulong sa iba. Wala pa rin pagpapasensya, walang self-control. Cultivate the fruit of the Spirit. Remember that God uses circumstances so we can apply the fruit of the Spirit. Wag kang magpa-pray na, Lord, nawa po magkaroon ako ng patience, tapos magkukulong ka sa bahay. Hindi pwede yun, kapatid. God uses circumstances so that you will cultivate and grow in the fruit of the Spirit. Magbibigay siya ng sirkumstansya, pagkakataon. Paano mo may apply yung patience? Tapos, pupunta ka sa bundok, nandun ka lang, paano may apply yung patience? Gagamit ang Diyos ng pagkakataon. Naalala ko yung, si Karis kasi naiiwan siya madalas sa bahay, di ba? Si AJ medyo talaga namang, minsan nagme-meltdown, sobrang pagod, naglalaro. Sobrang pagod nagkakalaro sa baba, pag uwi niya, after few hours na paglaro, nagme-meltdown, umiiyak na umiiyak. Tatantrum siya. Meltdown pa lang tawag doon, hindi tantrums. Magkaiba pala yun eh. Nagme-meltdown siya. Iyak ng iyak, kulit ng kulit, iyak ng iyak, kinukulit yung ate niya. Ate Kalis, please. Ganun, iyak ng iyak. Ate Kalis, please. Ganun pa. Inaabot talaga yung patience ni Karis ay talaga nasusubok. Talagang dumadating sa punto na siya na rin ang umiiyak. Naka-CCTV kami. Tapos sabi ko sa kanya, anak, alam mo na ang hirap ng pagkakaroon ng mga anak. Siya na ang umiiyak. Dahil dun sa inis niya, dahil dun sa kulit ni AJ. So yung mga ganong pagkakataon, ginagamit ng Panginoon para mai-apply natin yung ating fruit of the Spirit. Meron ka bang katrabahong inis na inis ka? Talaga namang sinusubok ang iyong pasensya. Abay, praise the Lord, pagkakataon mo na yon. Para i-apply yung iyong patience, yung kindness mo, kahit na masama ang trato sa iyo, yung kindness mo mai-apply mo. 'Di ba? Ang sama ng ugali sa iyo. Pagtimpla ko nga ng kape, lalagyan ko ng betsin. Di ba, kapatid, naintindihan natin, yung mga circumstances na binibigay sa atin ng Panginoon, pagkakataon yun. Mag-drive ka, biglang may cut. May nag-cut sa'yo. Chance mo na yun, Lord. Patience. talaga, gusto mo nang, di ba? Ay, Lord, salamat po, di ba? Mai-apply natin yung bunga ng Espiritu sa ating buhay. Ask yourself regularly, am I growing in love, joy, peace, patience, kindness, goodness, etc.? Lumalago ka ba? Lumalago ba ako sa patience? Self-control ko ba? Dati ay hindi ko kayang kontrolin ang bagay na ito, alak, mga everything, di ba? Panonood ng Netflix, hindi ko kayang kontrolin. Ngayon ba nakokontrol mo na, may self-control ka na? Dapat nag-grow. Mga kapatid, nag-grow tayo sa tanungin natin ang ating mga sarili. Repent where needed and pursue Christ-like character. Mag-repent tayo, Lord. Patawad po sa bagay na ito. Hindi ko na nakokontrol yung sarili ko. Balik tayo sa Panginoon. Panghuli, lastly, preserve in doing good. Paul encourages believers not to grow weary in doing good. Continue obeying God even when growth feels slow, ministry feels difficult, or people do not appreciate your effort. Preserve in doing good. Manatili daw tayong gumagawa ng tama kahit na anong circumstansya ng buhay natin, kahit anong mangyari. Kahit hindi ka na-appreciate, gawin mo pa rin yung tama. Amen? Kahit walang pumapansin sa'yo, gawin mo yung tama. Hindi ka naman naglilingkod para sa kanila eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, natutunan ko sa ministry. Nung ako po ay nagsisimula pa lang. Nagpe-preach ako. Walang
encouragement sa aking dating pastor eh. Hindi naman sinasabi dahil nagtatanim ako ng samahan ng loob, hindi. Ginawa ko nga yun na motivation na gawin pa yung tama. No? Nakagraduate ako, wala encouragement. Nagpe-preach ako, wala man lang, okay yun ah. Medyo okay yung... Walang ganun. Talagang silent type. Silent treatment. Wala talaga mga kapatid. So, ang natutunan ko doon, lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi naman para sa tao eh. Di ba? Para sa Panginoon. So, kahit na anong mangyari mga kapatid, walang appreciation, walang love gift, walang kahit na walang encouragement, walang tap sa balikat, gawin mo yung tama. Walang result, gawin mo pa rin yung tama. Di ba mga kapatid? Continue obeying God even when growth feels slow, ministry feels difficult, or people do not appreciate your efforts. Spiritual fruit grows over time. Yung spiritual growth, hindi naman yan one day eh. Hindi yan kabuti. Ang spiritual growth, hindi kabuti na pagka gabi, wala doon, tapos kinamagahan, nandun na. Hindi ganun ang spiritual growth. Unti-unti, tumatagal ka sa Panginoon, lumalago ka sa Panginoon. Let me close this message. The message of Galatians is clear. Guard the gospel, stand firm in grace, and walk in the Spirit. The Christian life is not merely knowing you are free, but living in that freedom daily by walking in the Spirit. Like the beggar in our story, do not just frame the promises of God in your mind. Huwag mo ipe-frame lamang. Cash them in by faith and live in the freedom Christ already purchased for you. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, i-encash mo na yan. Wag natin i-frame sa ating kaisipan. I-encash natin yung ating mga freedom in Christ. Let us all stand. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga mensahe sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa pagpapaalala sa amin.